Binasa ko ang chart mo, you're getting well. Matatapos ng therapy mo 2 weeks from now. Pwede ka na umuwi. Hindi ba natin pwedeng patagalin pang pananatili ko rito? Actually, yung therapy sa'yo, pwedeng OPD na yun. Pero dahil nga ayaw mo umuwi sa mga yon, kaya ka nandito pa. You can't avoid the inevitable any longer. Natatakot ako sa daratnan ko ron. Live with it. Kung talagang concerned ka kay Joey. I wish happy siya sa mga sandaling ito. Happy siya, don't worry. Huwag ka mag-alala, Amanda. Tutulungan kita sabot ang aking makakaya. It's not easy to do this. Ni hindi mo pa nakikita mama mo, pero tinitiis mo para lang kay Joey. That's brave. Pati ang negosyo mo, hindi mo na personal na nababantayan. Napag-usapan na natin yun, di ba? Ako ang kumakausap sa mga tao ko, pero kunwari, si Joey ako na nandyan. It's working right now, but you're bound to face them one time or another. I know, pero hindi pa yun ngayon. Kaya hindi ko na lang muna pinoproblema. I can't believe it. Parang hindi ka concerned sa business mo. I am, pero nag-aaral pa lang ako. Nagbe-business na ako. Ngayon lang ako nakalaya sa pagkakasakal ko sa trabaho ko. And it feels quite liberating. Kahit ilang buwan pa sana na ganito, then I'll make a comeback. Baka isnabi mo na ako ulit pag nangyari yun. No, never. Well, actually, hindi ka pa nilalaya. Nandyan pa ang lugawan mo at ang barbecuehan mo. Nakangising sabi nito. Mani lang yun kumpara sa modeling agency ko. Mani ha? Ngumiti siya ng ubod ng tamis pero hindi na sumagot. Lugaw at barbecue? Ano lang ba yun? Walang kahirap-hirap. Napamang na lang si Amanda ng pag-uwi niya sa bahay na ipinatayo ng kapatid niya. Nakita niya kung gaano kagulo yun at napakabaho. Nang ipasok siya sa sinasabing pagkaliit-lit na kwarto ng kanyang kapatid, naisip niya na mas malaki pa ang banyo sa kanyang silid kung ikukumpara doon. Nakabaliktad at kalat-kalat ang mga damit sa sahig. Parang dinaanan ng ipo-ipo ang buong lugar. Ultimo ang mga kabinet, parang sapilitang binuksan. Pasensya ka na. Kapos na kasi ako sa pagpapagamot sa'yo. Kaya binuksan ko yung mga kabinet mo. At kinuha ko yung mga alahas na nakuha mo sa pahulugan. Isinangla ko lang naman kaya pwede mo pang tubusin. Kapag nakapagtrabaho ka na uli. Ibinalik ko na rin yung passbook dun sa lalagyan. Pero wala na rin natira doon. Ang laki ng gastos dahil private yung hospital eh. Napatiimbagang siya sa kasinungalingan ni Aling Norma sa kanya. At nagagawa pa yun ng bruhang matandang ito nang diretsyong nakatingin sa kanya. Ay, pasensya ka na rin. Hindi ko napalitan yung kobrekama mo mula nang madisgrasya ka. Teka, papalitan ko. Alam ko may mga nabili ka ring mga bago at itinatago mo. Sandali at hanapin ko lang. Kabisado ang kinuha nito sa halos wala ng laman na aparador ang sinasabi nitong kobrekama. In fairness, bago pa naman at hindi pa naalis sa loob ng lalagyan ang ipinakita nito sa kanya. Tiningnan niya ang kabuuan ng silid. Alam niya na hindi ganun ang itsura nun nung naroroon pa ang kapatid niya. Binaboy lang ng mag-iina sa sobrang pagkakandara pa na makuha kung anuman ang masasaid kay Joey. Napakaloko ng mga to. Naisaloob niya. Kaya mo na siguro magpalit niyan. Medyo nagmamadali na kasi ako. Half day lang ang paalam ko sa trabaho. Nagpasundo ka pa kasi eh. Ikaw na mag-ayos niyan ha. Magpahinga ka na lang ng konti tapos kung makakapagligpit ka na sa labas, gawin mo na rin. Total, trabaho mo rin naman yun talaga dito. Sige po. Teka nga pala, matanong ko nga. Kailan ka ba babalik sa pagtitinda? Kinuha niyo lahat ng pera ko. Ano pang barbecue at lugaw may bebenta ko. Neutral ang tono sa pagsagot dito. Bah, sa'yo rin naman napunta ang lahat ng yun ah. Di umutang ka uli kay Bombay. Kahit alam ko na ayaw mo ng 5-6. Bakit? May magagawa ka pa ba? Naubos na nga pera mo sa pagpapagamot sa'yo. Hindi na siya umimik sa takot na baka kung ano ang masabi niya sa babaeng ito. Naewan niya kung bakit ayaw iwan ni Joey. Siya, sige na at alis na ako. Maglinis ka rito ha. Pagkalis nito ay tiningnan niya ang maruming silid ng kaniyang kapatid. At saka siya naglakad papunta sa maalikabok at maruming sala. Ni ashtray na umaapaw na sa dami ng cigarette butts ay hindi man lang nakuhang itapon. Naglakad siya sa kusina. Nakita niya na tambak ang pinagkainan doon. Nandiri siya dahil nililiparan na ng mga yon ng langaw at may mga ipis pa. Hindi na siya nakatiis.
Bumalik siya sa kwarto at saka kinuha ang cellphone niya. At tinawagin niya na si Joel. Joel, oo ako nga. Alam kong hindi posibleng kausapin kita dahil inooperahan ako sa mga sandaling to. Kailangan kita makausap. Puntahan mo ako dito sa kinalalagyan ko. At huwag na huwag ka magsasabi kahit kanino. Understood? Narinig niya ang tarantang sagot sa kabilang linya. Hindi nakatanggi ang bruha sa request niya. Sakalang siya lumabas at tumupo sa rattan sofa sa sala. Maalikabok din yun pero tinis na lang niya. Hindi yata siya makakatagal sa ganung sistema. Tapos! Kulang na lang ay tumili si Joel nang lumapit ang leader ng 4 na professional household cleaners at 3 laundry helpers na dumating sa bahay 1 oras pagkatapos umalis ni Aling Norma sa bahay ni Joey. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap agad. Pero nung naglilinis ng 4, nasorpresa si Amanda dahil dumating din sila Nika at Bruce doon. Bigla tuloy siya nagkaroon ng meeting. Nagpaliwanag siya sa sitwasyon at kung sino ang babaeng nasa hospital. Tanggap ng lahat ang sinabi niya dahil mulat sa pool naman, alam na mga ito ang desperasyon niya na mahanap si Joey. Masaya siya na makita uli ang mga ito and to somehow put some order in her life once again. Pagkatapos ng paliwanagan ay business na agad ang pinag-usapan nila. Bago mag-alas 5, nauna nang umalis si Nika at Bruce. Habang si Joel nagpaiwan. Salamat ha, mabuti na lang at may mga kontak ka na ganito. Gusto nilang malaman kung regular na daw ba sila maglilinis sa'yo. Kukuha lang ako ng isang regular na maglilinis at mag-aasikaso nitong bahay, pero hindi siya stay-in. Bukas gusto kong mag-report na rito. 7 ang simula at 6 ang labas. Pati pagluluto ay kasali, 7 days a week ang trabaho kaya pwedeng kumuha ng isang hahalili during weekend. Money is not an issue. Kinausap ni Joel ang mga ito at 2 sa mga babaeng kasama ang nagsabing ang mga ito ang magtatrabaho sa kanya. Sa ganon, nagkasundo sila at hinayaan niyang si Joel na ang makapag-usap sa mga ito na alam naman niya na inirefer na rin nito sa kanyang executive assistant. Ipinaliwanag na niya sa mga itong sitwasyon bago umalis para mag-report kinabukasan. Tatawagan na lang kita kapag may problema sa office, sabi ni Joel. Lalabas ako and we'll meet once or twice a week. Depende. Okay. Are you sure you're safe here? Of course. Okay siya. I'm leaving. Call me if there's any emergency. Yes, thank you. Iika-ikang pumasok siya sa loob ng bahay. Maluwag na ang kanyang dibdib pagkakita sa pagkalinis-linis na bahay. Alam niyang may niluto na rin sa kusina kahit medyo busog pa siya sa pinabili niyang pagkain kay Joel mula sa kanyang paboritong restaurant. Ano to? Narinig niya ang boses na yun ni Lourdes mula sa likod niya, kaya nilingunan niya rin ito. Ang ano? Ito. Sabi ng maid ko ang dami raw tao dito kanina at ang dami mong kausap. Bakit ka basta-basta lang nagpapapasok dito? Kanino bang bahay to? Lupa to ni tatay. Not anymore, akin na to. Excuse me, sampid ka lang dito. Baka nakakalimutan mo na naman yun. Kung sampid lang ako rito, okay lang. Kung gusto mo, alis na ako rito at papaupahan ko na lang ang bahay na to. Kunin mo ang nanay mo. Ang loko mo talaga magsalta ha. Loko ba? Ang lakas siguro ng pagkakabagok mo no. Paging loko ko na. Gusto ko lang sabihin sa'yo na pamamahay ko to at kahit sino papapasukin ko rito. Wala kayong karapatang magtanong at wala akong obligasyon na sagutin kayo. Hindi ganun yun. Napakawalang utang na loob mo naman kung magsalita ka. Baka nakakalimutan mo. Kung hindi ka namin kinupkup noon, bayad na lahat ng utang na loob ko sa inyo. Sobra-sobra pa. Diba, Lourdes? Nakita niya sa kauna-unahang pagkakataon na medyo nawala ang pagtataray nito sa kanya. Naisip siguro nito na kapag nawala siya, mawawala ng magagatasan ng pamilya nito. Yung ginastos lang namin sa hospital? Baon na baon ka na sa amin ng utang na loob. Pera ko lahat ang pinambili ko nang ginastos ko ron. At sinalo lahat ni Frank ang bills pambayad sa hospital. Kahit pang tissue paper ko, si Frank ang bumibili dahil wala kayong dinala roon ni isang gamit. At inuuwi niyo pa lahat ng abutan niyo ron. Hindi totoo yan! Come on. Alam naman nating lahat yun, di ba? Gusto mo ba sabihin ko sa lahat ng mga nagbigay sa akin na wala akong nahawakan sa mga perang yun dahil kinuha niyo lahat? Kinuha niyo na nga. Wala man lang kayong binili ni isang candy para sa akin. Imagine that. So ano pinapalabas mo? Magnanakaw kami? You tell me. Isa ka talagang baliw walang utang na loob.
Sinugod siya nito at biglang sinampal. Hindi siya nakapag-react dahil hindi siya sanay sa ganong kalokong aksyon. Wala ka talagang utang na loob na babae ka. Sinampal pa uli siya. Bumagsak siya sa sahig, saka siya tinadyakan ng babae. Tama na! Narinig niya malakas na boses ni Frank mula sa pintuan. Hindi na niya ito nakita, pero naramdaman niya nang hawakan siya nito at maingat na itinayo. Anong klaseng tao ka ba ha? Kalalabas lang niya kanina sa ospital, sinasaktan niyo na agad? Galit na sabi ni Frank kay Lourdes. Siya ang nagsimula nito. The fact na nasa bahay ka niya, wala ka pa rin karapatang saktan siya. Tatawag ako ng pulis, ipadadampot kita. Wag ho. Pagmamakaawa bigla ni Lourdes. Kahit hindi naman ganun kasakit, bigla siyang umarte ng todo-todo bilang pa-epek. Aray, ang sakit ang bali ko. Lalo lang nagalit si Frank. Dapat sa inyo tinuturuan ng leksyon. Tumakbo palabas si Lourdes nang walang lingon likod. Naiwan silang dalawa ni Frank. Saka lang siya tiningnan nito. Dadalhin ulit kita sa ospital. Baka na-injured na naman yung bali mo. Hindi no. Inis lang talaga ako sa babaeng yun kaya ako nagdrama. Walang masakit. Yung behind ko, masakit na bumagsak ako. Bukod dun, wala naman akong nararamdamang iba. Ikaw talaga, pilya ka rin no. Bruha kasi yun eh. Kakapal ng mga mukha ng mga taong yun. Baka mamaya hindi na safe na lumagi ka rito. Mas mabuti pa siguro magtago na lang muna ako. Hahanap na lang ako ng apartment sa ibang lugar. At doon ako magpapagaling ng husto. Nakaka-stress tong ganito. Hindi ako tututol sa sinasabi mo. Lalo pat kung ganyan naman ang sinabi ni Aling Norma sa'yo. Kalalabas mo pa lang ng hospital. Total, alam na rin naman ng mga tao mo na hindi ikaw nasa hospital namin. Takutin na lang natin ng konti ang bruhang yan. Saka may makukontak ka ba ngayon na pwedeng tumulong na i-empake ko ang mga gamit ni Joey sa kwarto niya? May mga picture din siya ron and she might want to keep some of them when the time comes. I agree. Tatawag ako sa hospital at magpapapunta ako ng mga janitor dito. Ipapadala ko rin yung L300 van na naroroon para buhatin lahat ng mga gamit ni Joey mula rito. Kung gusto mo, doon ka muna sa bahay ko magpahinga until such time na makakuha ka na ng sarili mong bahay. Well, ganun na nga lang siguro. Ayoko ring maiwang mag-isa ngayong gabi dahil sa kondisyon ko. You won't mind? No, I won't. Would you mind kung palabasin ko rin na ikaw kunwari ang gumagastos sa lahat ng to? Pati na rin yung pagkuha ko ng bahay? Not at all. Salamat. Teka, tatawag na ako sa hospital. In no time at all ay naisalansan lahat ng mga gamit niya at ng kapatid niya sa van. Paglabas nila, inalalayan siya ni Frank. Eksakto naman na may humintong mobile sa harap ng bahay ni na Lourdes. Napatingin siya dahil patay lahat ng ilaw roon at walang sumasagot sa pagkatok ng mga pulis na naroroon. Tumawag ka talaga? Medyo yayanagin ko lang sila. Hindi naman dadaputin ang kapatid mo ko no. Para pagpawisan lang naman ang mga singit nila dahil sa mga pinaggagawa nila. Nagkangitian sila sa sinabi nito. Pareho sila ng takbo ng isip. Gusto niya yon. In fact, she liked the guy. She liked him a whole lot. Kaya nga hindi na siya tumanggi ng alokensya nito na sa bahay na nito magpalipas ng gabi. Sa itsura at bait nito, who would refuse? Lalo lang niyang hinigpitan ang pagkakahawak dito, pati ang pag-ika ng paa, para mas effective ang kanyang drama. Pagdating sa bahay ni Frank, hindi na nagulat si Amanda na sa isang malawak na bukuran nakapwesto ang modernong tahanan nito sa Bacoor, Cavite. Malalaki ang cut ng lupa dito, kaya nang may nagalok sa akin ito noon, hindi na ako nagdalawang isip. Ipinagdiba ko yung old house, tapos ito, itinayo nito. Maganda, medyo nakakagulat lang na hindi ka naman pamilyadong tao, pero ang laki ng bahay mo. Saka ang laki ng space dito sa bakuran mo. Mangyayari din naman yun sooner or later. Might as well be ready for it. Kung hindi naman di okay na rin na magsungit ako sa malaking bahay ko mag-isa, di ba? Natatawa siya sa pilosopiya nito. You have a point there. Dinala siya nito sa guest room na nasa ibaba ng bahay. Malaki at komportable yun. Bukod pa sa air condition, agad siyang humiga nang makapasok siya sa loob at sandali siyang iniwan doon ng binata. Nang bumalik ito, nakabihis na ito, kaya nagulat siya. May lakad ka? Siyempre, binata alam mo na. May date ka? Yup. Yung model na si Calista. Talent ko yun. Mestizahin, di ba? Nagulat ito. You know her? Bakit naman hindi?
I-agency ko ang humahawak sa kanya. Well, is she nice? Professional sa trabaho pero hindi ako masyadong private sa kanyang personal life. Hindi ako nakikialam sa kanila as long na they're discreet. At lalong big no ang iskandalo. Hindi naman ako iskandalo pag nagkataon. Hindi talaga. Excited ka ha? Matagal ako naglaylo eh. Ngayon lang ulit ako makikipag-date. Excited ako. Ano, okay na ba? Oo naman. Pinilit niyang ngumiti kahit labag sa kalooban niya. Ang akala pa naman niya, makakapagpa-charming na siya rito during dinner time. Nagbili na nga pala ako na magpasok na lang ng dinner para sa'yo rito. So, you can rest completely. Very stressful ang maghapon mo. Baka makasama sa'yo. Opo, Doc. I'll check on you when I get back. Excited itong ngumiti at saka kumaway at nawala na sa pintuan. Nang mapag-isa siya, hindi niya maiwasang mapaisip kung ano kaya ang nangyari noon kung pumasok siya sa loob ng bahay ng kanyang ina at doon sila nagkakilala ni Frank. Would it have been different for them? For her? Magugustuhan kaya niya si Frank katulad ng nararamdaman niya rito ngayon? Nakilala kaya agad niya ang tunay nitong ugali o iba ang ipapakita nito sa kanya? May nangyari kayang developan? Boyfriend na kaya niya ito ngayon at sa halip na si Calista ang inilalabas nito, ay siya sana ang kasama. Too many ifs. Napailing na lang siya dahil parang gusto niyang magsisi kung bakit umandar ang sumpong niya sa kanyang ama ng mga panahong yun at hindi na lang niya pinagtiisan na makaharap po dito. Kung alam lang niya na ganun pala kabongga, si Frank Kyoko. Napabuntong hininga na lang siya at saka humiga uli. Too many ifs. Naiinip na si Amanda. Bumuntong hininga siya sabay tayo mula sa kama niya. Pinagbawalan siya ni Frank na magkikilos. Magstay raw muna siya kahit 1 linggo sa bahay nito para makapagpalakas siya. Okay sana yun kaso palaging late ito kung umuwi. Busy to sa trabaho at sa pakikipag-date. Tulog na siya pagdating nito pagkatapos ay nakaalis na pagising niya. In fairness, dahil wala siyang ka-stress-stress sa bahay nito at todo ang pag-aalaga sa kanya ng mga kasama nito sa bahay, maayos na talaga ang kanyang pakiramdam ngayon. Tuloy parang gusto na lang niya bumalik sa hospital. At least doon, araw-araw niya itong nakikita. At may time ito na makipagkwentuhan sa kanya. Halos hindi ito mahagilap sa sarili nitong pamamahay. Nagmuni-muni pa siya kung ano ang pwede niyang gawin dahil limitado rin ang oras niya na mag-computer. Nagulat na lang siya sa sunod-sunod na katok sa pinto ng ginagamit niyang silid. Pagkatapos ay bumukas yun. Pumasok si Frank na may dalang tray. Merienda tayo. Napangiti siya na makita na puno ng iba't ibang pastries at merienda ang dala nitong tray. Tiningnan niya ito na agad umupo sa kama at maingat na inilapag ang tray sa kanyang kandungan. Hindi ko narinig na dumating ka. Tulog ka nang dumating ako. Sinilip kita eh. Kanina pa yun. Yes, kaya nga nakapagpabili pa ako ng merienda eh. Take your pick. Kumuha siya ng dinuguan at saka takam na isinawsaw roon ang puto na partner nun. Ang sarap ah. Nakangiting sabi niya pagkatapos ngumuya. Teka, bakit ka nga pala nandito? Umuwi ako ng maaga para sa'yo. Bakit? Sunod-sunod kasi ang commitment ko kaya hindi kita naasikaso. Nahiya nga ako at nasa bahay kita mismo tapos hindi kita natitingnan man lang. Ang dami mong activities eh. Nakalinya na tong mga operasyon ko 2 months ago pa. May mga emergency rin at hindi ako tumatanggi. Siyempre, buhay yun. Eh ngayon, magpapahinga ako for 3 days tapos samahan mo ako sa Davao. Mag-operate ako doon ng conjoined twins. Pagkatapos mamamasyal tayo. I'm sure nakapasyal ka na ron but indulge me. Sige. Hindi ba masama sa akin yun? Hindi naman, basta wag ka lang masyadong magpapagod. 3 months na rin mula nang maaksidente ka. Sigurado kang gusto mo ako makasama? Bakit naman hindi? May importante ka bang appointment at hindi ka makakasama? Full ang schedule ko hanggang January na. Humalakhak ito. Of course, ikaw ang gusto ko makasama. Tapos, namimiss ko na yung kakambal mo. Tiningnan niya ito. Kinilig siya dahil ang gwapo talaga ng mukong. Siyempre, hindi siya ganong nagpa-obvious. Pero kapag ito ang kaharap niya, para siyang teenager na nagsisimula palang magpa-cute sa mga guys. Nakakahiya pero medyo masaya. Baka naman mapurnada ang mga girls mo roon. Hayaan mo sila.
Mas gusto ko ikaw na lang ang kasama ko. Dapat ko bang ibahin ang itsura ko? Good idea yun. Sige nga, para wala makakilala sa'yo. Mahirap na, baka makarating pa kina Joey. She's doing well daw. Sabi niya nung makausap ko siya sa phone. Nagsisimula na pala ang therapy niya. Surgery na lang na sa mukha niya, di ba? Pero nakakauwi na siya sa bahay ni na mama. Hindi niya sinasabi pero alam ko na hindi niya namimiss ang buhay kasama sina Aling Norma. Something she said over the phone? It's not what she said. It's what she didn't say. Hindi siya nagtatanong tungkol sa mga taong yun? Hindi nga eh. Ako na nga nagkwento sa kanya kung ano ang nangyari at kung bakit ako nandito sa'yo. And? Wala, mabuti raw na nandito ako. Mabuti raw hindi na ako tumira doon. Tapos iniba na niya ang pinagkwekwentuhan namin. She's very bubbly kapag nagkwekwento siya tungkol kina mama at daddy. I think she's realizing now just how much she missed and she's making up for lost time. She's asking me nga kung hanggang kailan daw kami kailangan hindi magkita. Baka raw pwede na akong bumalik para makompleto na kami. Well, why not? Ilang buwan pa lang yun nakakasama si mama. Most of the time, nasa hospital pa siya. I want her to enjoy mama's company. Okay naman ako eh. I miss them all pero babalik at babalik din naman ako ron. Talagang you're giving yourself some time off. Pinapataba mo na ako niyan eh. Ipinagsaling kasi siya nito ng orange juice at nilagyan pa ng hotdog roll ang pinggan niya. Ang payat-payat mo. Nasa borderline ka lang ng ideal weight for your height. Para sa isang nagre-recover from a long illness, that's not a good sign. But I feel good. Feel good ka dyan eh. Maghapon ka lang daw nandito sa loob ng kwarto. Ni hindi ka nga raw nagja-jacuzzi. Nire-recommend ko pa naman yun para sa'yo. Natatakot ako, baka madulas ako. Gusto mo samahan kita? Sige nga. Bukas ng umaga. Talaga? Oo naman. Pwede ba ako mag-shopping ngayon? Bakit? I don't need to wear something sa trip natin, di ba? Akala ko naman bibili ka ng bathing suit para sa jacuzzi natin bukas eh. Isa pa yun, alangan naman nakasuot ako nitong duster na tong panlusong ko. Lulutang yun. Loko. Humagal pa kito ng tawa, saka nilagyan na naman ng juice ang baso niya. Pasado 5:00 na nang pumayag ito na magbihis siya para makapag-shopping siya. Gusto siyang samahan nito pero malaking no ang kanyang sagot. Tinawagan niya si Joel. Naghihintay na ito sa mall nang dumating siya ron. Ay, batchat, palo-palo na lang ang kulang sa outfit mo, Neng. Papasa ka na talagang labandera sa bukid. My goodness. What are you doing in that shabby frock? Ito lang ang nagkasya sa akin sa mga damit ni Joey. Like, I have had time to go shopping the last few months. Kung tinawagan mo sana ako earlier, I could shop for you. Kaya nga ikaw sinama ko dahil ikaw ang stylist ko. The fact is, may mga gusto akong bilhin na dapat talaga kasama ako. Saka Joel naman, 3 months na akong hindi nakakapasok sa mall. Parang nahihilo ako ngayon eh. Can we buy something decent for you first, before we proceed? And look at your hair! Ay, mas mabuti na to nakapusod lang. At walang gaano nakakapansin, alam mo naman. Kailangan ko maging anonymous. Yeah, like you don't stand out here. Dito pa tayo magsa-shopping sa Shangri-La. Alam mo naman ito ang favorite mall ko, no? Ano pa nga ba? Come on, let's go. Hanggang kailan kaya magpapanggap si Amanda na maging si Joey? Malaman kaya ito ni Aling Norma?